May mga lugar kung saan dapat pumasok ang isa kung talagang inanyayahan. Ang kagubatan ay isang buhay na bagay. Naaalala nito, nakikinig ito, at kung tawagin nito ang iyong pangalan sa dilim, hindi ka dapat sumagot. Ang pangalan ko ay Carl, isang freelance photographer. Hindi ako mapamahiin. Akala ko noon ang mga kwento ng engkanto, mimik o maligno ay mga alamat lamang. Sinabi sa mga sesyon ng inuman o upang takutin ang mga bata na mawala. Ngunit nagbago ang lahat isang madilim na gabi sa gubat ng Quezon. Isang camping trip kasama ang aking mga kaibigan sa dati kong paaralan na dapat ay isang masayang muling pagsasama-sama, isang lugar kung saan maaari kong mabawi ang aking malikhaing inspirasyon. Naging simula ng isang bagay na hindi makakalimutan ng sinuman sa amin. Isang nilalang na maaaring gayahin ang isang boses. Isang mukha. Pati ang hininga ng isang pamilyar na tao. At ang pinaka-nakakatakot ay kapag natuklasan mo, ang anino na tumatawag sa iyong pangalan sa kagubatan ay ikaw. Si Carl at ang kanyang grupo ay nagtatawanan at nag-uusap habang papunta sa kagubatan. Maliwanag ngunit nakatago sa likod ang mga mata na nanonood mula sa kaibuturan ng mga dahon. Malinaw ko pa rin natatandaan ang mga mata ni Yano, aking kaibigan, ang gabay nang tumalikod siya at bumulong sa akin. Kahit sinong tumawag, kahit na marinig mo ang isang pamilyar na boses, huwag na huwag kang lalabas sa liwanag ng apoy. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pa rin ako naniniwala. Hindi ko alam na noong gabing iyon, hindi lang kami tinitingnan ng kagubatan. Pinipili nito kung sino ang hindi nalalabas. Sabi nila ang kagubatan ay nabubuhay sa gabi. Hindi ng mga ligaw na hayop, ngunit sa pamamagitan ng mga bagay na hindi dapat magkaroon ng mga mukha. Noong gabing iyon, walang nag-isip, kami ang napili. Naupo ang grupo sa paligid ng apoy, naitayo ang tent, umuusok ang pagkain. Nagtawanan sila, umagos ang alak, nagsimulang lumabas ang mga kwentong multo. Matt, ang palabiro, biglang humingi ng permiso na makapasok muna sa tent. Sumasakit tiyan ko. Baka nasobrahan sa adobo. Nagtawanan ng lahat, walang pumapansin. Napakadilim noon. Walang signal ng telepono. Walang ilaw maliban sa apoy. Walang iba kundi ang tunog ng kagubatan. Ang tunog ng banayad na hangin. Kumikislap ang apoy. Pagkatapos isang malambot na yarara ang dumating mula sa likuran ni Carl. Narinig ko. Isang napakalinaw na langit-ngit, parang may tumatawag sa pangalan ko sa pinakatahimik na paraan. Lumingon ako. Isang figura ang nakatayo doon. Nag-adjust ang mata ko sa dilim. Si Matt iyon. Parehong boses. Parehong figura. Parehong mata, eksaktong pareho. Carl, tara, may sasabihin ako. Iye mula sa mga mata ni Carl, tumayo, humakbang. Ngunit ang malakas na kamay ni Yano ay humawak sa kanyang balikat. Huwag. Nagulat ako. Huwag kang lalapit. Hindi si Matt yan.
Nilingon ko ang anino, nakatayo pa rin doon, hindi gumagalaw. Walang reaksyon. May tawag dyan na mimik. Ginagaya nila ang boses at itsura ng tao para lumapit ka. Kinilig ako. Mimik. Ang nilalang ay nagpapakilala sa sarili bilang mga taong pinakapinagkakatiwalaan mo. Ang grupo ay natigilan, sinubukan ng ilan na i-shine ang kanilang mga flashlight. Ngunit nakita lamang ang liwanag na sumisikat sa walang laman na kadiliman. Unti-unting umatras si Matt sa kabubatan na parang natutunaw sa gabi. At pagkatapos, naglaho ito nang walang tunog, nang walang bakas. Tumakbo kami papunta sa tent para mag-check. Banig, mahimbing pa ring natutulog, nakakulot sa kanyang pantulog. Walang paraan siya ang nakatayo doon. Mula sa malambot hanggang sa mabigat, nagtagal ang malalim na boses. Hindi na umiti ang mga mukha. Nag-iwas ng tingin ang lahat. Nang gabing iyon, wala nang umiinom. Wala nang kwento. Wala nang tawanan. Tanging mga mata lang ang nakatitig sa kagubatan na parang naghihintay kung babalik si Matt. Kinaumagahan, sinala ng malambot na sikat ng araw sa mga dahon. Ang grupo ay nagmamadaling nag-impake ng kanilang mga tolda nang hindi nagsasalita. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado. Kinaumagahan, walang nagsabi sa sinuman, ngunit lahat ay nag-impake ng kanilang mga tolda ng napakabilis. Tanong lang ni Matt, bakit parang ang lala ng mga itsura nyo? Walang sumagot. Sa paglabas ng kagubatan, wala nang tumawa. Walang selfie. Katahimikan lang mabigat na parang sumpa. Dahil alam nating lahat, may tumawag sa aming mga pangalan. At malamang hindi pa ito umaalis. Ang pinakanakakatakot ay ang hindi makakita. Hindi alam kung ang mga paa na ito ay nasa ilalim pa rin ng iyong kontrol. Ang pangalawang kwento ay hindi akin. Kay Glenn ito, kaibigan ng kaibigan ko, isang tunay na city boy. Isang taong hindi pa nakakatapak sa kabubatan. At isa ring taong halos hindi na lumabas. Ang grupo ng mga taong naghiking kasama si Glenn. Ang kampo ay itinayo sa gilid ng burol. Dumidilim na. May tawanan, umaalingaw-ngaw ang tunog ng kwentuhan. Sumama si Glenn kay Mary, ang kanyang kasintahan, at ang kanyang pamilya. Ang mga taong ito ay mga veteranong hiker. Iba si Glenn. Binuksan niya pa rin ang sensor light sa banyo tuwing gabi. At ngayon ay nakaupo siya sa gitna ng kagubatan, walang signal, walang telepono. Sabi niya, sa una, ito ay isang mahinang bulong lang parang simoy ng hangin. Tapos naging mas malinaw bawat salita, parang may nakatayo sa likod ko. Palihim na binuksan ni Glenn ang pinto ng tent. Tanong ni Mary, ihi ka lang. Tumango si Glenn. Humakbang siya palabas. Walang flashlight. Pupunta lang sa malapit. Ngunit pagkatapos ang kanyang mga paa ay tila may sariling mga timon.
Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Walang ilaw. Walang landmark. Walang tawag mula sa kampo. Kadiliman lang at isang pabulong, nag-aanyaya na boses. Tunog lang ng tibok ng puso ng mabigat na paghinga. Kamera mula sa mga mata ni Glenn, itim na itim. Sabi niya, "Inilagay ko ang aking kamay sa aking mukha at wala akong makita. Para akong nawala sa mundo." Hindi sumisigaw si Glenn. Hindi niya alam kung bakit ang alam niya lang ay ayaw niyang may makarinig. Ang tanging nasa isip niya, kung magsasalita ako may darating. Biglang lumilitaw ang mahinang liwanag. Isa tapos dalawa tapos dose-dosenang ilaw. Mga alitap-tap. Nag-hover sila sa harap ni Glenn. Sa pagbuo, parang nangunguna, parang nangakit. Sabi ni Glenn, "Sa sandaling iyon gumaan ang pakiramdam ko. Parang may dumating para iligtas ako. Sumunod ako. Ngunit pagkatapos, isa pang boses ang umalingaw-ngaw. Pagtawag sa kanyang pangalan. Glenn!" Lumingon siya. Ang sinag ng flashlight ay direktang kumikinang sa kanyang mga mata. Si Mary iyon at mga pinsan niya. Tatalikod na sana si Glenn para tumingin sa orihinal na direksyon. Ngunit nawala ang ilaw. Wala nang alitap-tap. Wala nang mga landas. Ang kagubatan lang ang madilim na kabubatan. Hinila si Glenn pabalik sa kampo. Nagtanong ang lahat. Si Mary ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Glenn, hindi galit, ngunit tunay na nag-aalala. Sinabi ni Glenn kay Mary ang lahat. At pagkatapos ay sinabi niya, "Mabutit nakita ka agad." Madalas gamitin ng mga maligno ang mga alitap-tap para lituhin ang mga bagong salta. Tanong ulit ni Glenn. "Maligno?" Tumango lang si Mary. Hindi agad sila nananakit. Mang-akit muna sila. Umupo si Glenn sa tabi ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Kumikislap ang ilaw ng apoy. Nang tulog na ang iba, nanatili siyang nakadila. Nailigtas si Glenn. Ngunit mula noon, sa tuwing nakakakita siya ng kumikinang na liwanag sa gabi, nanginginig siya. Dahil alam ni Glenn, may muntik nang kumuha sa kanya. At naghihintay pa rin ito ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, marahil ay hindi na kailangan ng mga alitap-tap. Ang kalikasan ay hindi palaging umuungat. Minsan bumubulong lang ito at hinahayaan ang mga tao na sirain ang kanilang sarili. Ang kwentong ito walang dugo, walang multo. Ngunit natakot ako sa ibang paraan. Ang tagapagsalaysay ay si Lolo Pio, isang mahinang matandang lalaki mula sa nayon ng Palanan, Isabela. Nagkwento siya habang umunguya ng betelnot. Ang kanyang boses ay mabagal at matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kagubatan sa kabilang bahagi ng batis.
Kapalanan noong dekada 80, mainit ang araw. Ang mga tao ay naninirahan lamang sa gilid ng sinaunang kabubatan. Panahon pa ng kabataan ko yon, Old Pio begins. 3 malalaking truck ang dumating sa nayon. Nagdala sila ng mga papel, nagdala sila ng mga makina. Dumating sila upang magputol ng kahoy at sinabi nila na ito ay legal. Ngunit walang masaya sa nayon. Dahil alam ng lahat, ang pagputol sa kabubatan ay nangangailangan ng maagang bagyo. Lumipas ang 1 linggo. Nanipis ang kabubatan. Nawalan ng pugad ang mga ibon. Natuyo ang batis, lumambot ang lupa. Isang gabi walang makatulog. Ang hangin ay umuungol na parang nagmumula sa lupa. At ang ulan hindi ang karaniwang ulan. Parang may umiiyak sa buong gubat, said Old Pio. Ang tanawin sa ilog ay biglang naging pula, parang dugo. Ang bagong pinutol na kahoy ay natangay ng baha. Nabaligtad ang makinarya, naanod ang mga tolda, naghiyawan ang mga tao. Patuloy na tumataas ang tubig ng ilog. Ang mga troso na pinilit ng mga tao mula sa inang bayan, ngayon ay bumalik na parang mga kutsilyo ng paghihiganti. Ang mga tao ay nakatayo lang sa malayo at nanonood. Walang nangahas tumulong. Walang gustong makaladkad sa galit ng kabubatan. Kinaumagahan wala na ang lahat. Wala nang makina. Wala nang mga kampo. Tanging ang basang lupa at mga walang laman na bote ng alak ang nakaipit sa puti. Ang sabi ni Old Pio, hindi kailangang may multo kung mismong kalikasan ang naniningil. Yan ay kwento ng mandarangkal. Ngunit ang kalikasan ay hindi lamang kabubatan. May mga nilalang nasa anyong tao na naninirahan sa gitna natin. Si Teacher John ay ganong tao. Maamo ang mukha. Tahimik. Ngunit may kakaiba. Siya ay naging mas maputla at mas maputla na parang may kumukuha sa kanya mula sa loob. Rumor in the school, binigyan lang ni Teacher John ng matataas na marka ang mga magandang babaeng estudyante. Ngunit sa likod nito ay isang walang laman na tingin, payat, at kulay ube na mga kamay at paa. Nagsimulang magsismisan ang mga tao. Some said he was involved in babay sa gubat. May ibang nakakita sa kanya na gumagala pagkatapos ng paaralan, pumasok sa kagubatan ng mag-isa. At pagkatapos, ang guro ay nagsimulang bumulong ng isang pangalan sa tuwing siya ay himatayin. The last night, an albularyo shaman found him in the forest. Namilipit ang guro, parang sinisipsip ng dugo ang leeg. Nakataas pa rin ang kanyang mga kamay, sumisigaw ang kanyang bibig, Sorena. Sorena ni. Sabi ng albularyo. Walang sugat pero parang sinisipsip ang kaluluwa. At kaya, isa pang tao ang namatay sa hindi malamang dahilan. Bulong ng mga tao. Pinili siya ni Mandarangkal.
Ang nilalang na unti-unting nag-alis ng puwersa ng buhay sa pamamagitan ng mahiwagang mga appointment, sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga kasunduan na hindi nakita ng mga ordinaryong tao. Ni isang kwento, ang pumutol ng puno at ang naligaw ng landas dahil sa kasakiman o pagnanasa ay agad na pinatay. Sila ay iniwan upang mabuhay, upang mabulok, upang sirain, upang maubos ang kanilang mga kaluluwa. Hindi kailangan ng dugo. Hindi na kailangan ng hiyawan. Ang kagubatan naghihintay lang. At pagkatapos, babawiin nito ang lahat. May mga tao na hindi naghahanap ng gulo. Ngunit ang problema, hinahanap sila. Ang ilang mga tao ay ipinanganak mas payat sa mga gilid ng mundo. Nakikita nila ang hindi nakikita ng iba. Naririnig nila ang hindi pinangarap na paniwalaan ng iba. At sila ay tinawag. Tulad ni Anne. Tulad ng Pluto, at sa wakas tulad ko. Iyan ay itim ay babae. Si Anne, kaibigan ko, ay masayahin, palakaibigan, at laging nakangiti. Ngunit isang beses, sa isang paglalakbay sa batis, bigla siyang huminto. Naging wild ang mga mata niya. Gumalaw ang bibig niya, at pagkatapos ay nagsimula siyang sumagot sa isang taong hindi nakita ng sinuman sa grupo. Akala namin nagbibiro siya, hanggang sa sinabi niya, "Huwag kang lalapit." Sinusundan ka niya, babaeng itim, walang mukha. Marami kami pero umatras kaming lahat. Sumigaw si Anne at nawalan ng malay. Mula noon, palagi na siyang umiiwas sa kagubatan. At laging natutulog na bukas ang ilaw tuwing gabi. Pluto babae na nakakaputi. Si Pluto, isa pang mananalaysay na nakilala ko, minsan ay nagsabi tungkol sa kanyang pagkabata. Isang hapon noong bata pa siya, nang huli siya ng mga insekto sa likod ng bahay. At pagkatapos, isang babaeng nakasuot ng puting damit, natatakpan ng mukha, hinawakan ang kamay niya. Ang kanyang kamay ay cool ngunit hindi nakakatakot. Bumulong siya. "Mag-ingat ka sa huling paglingon." Tanong ni Pluto. Huling paglingon saan? Ngunit siya ay nawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin nangangahas si Pluto na bumalik sa lumang hardin. Kuwebang Karnal kapag malibenes panahon. May isang lugar sa gitnang gubat ng Luzon, tinatawag ng mga taga roon na Kuwebang Karnal. Sa labas ay parang ordinaryong kuweba. Pero may pumasok. 1 oras lang. Paglabas niya, inakala ng buong nayon na 3 araw na siyang nawawala. Tinatawag nila itong tiklop oras. Isang lugar kung saan nabaluktot ang oras dahil pansamantalang napunit ang hangganan ng 2 mundo. Sinabi ng taong pumasok. Sa loob walang tunog, walang liwanag, pero may presensya.
At sinabi niya, isang boses ang tumawag mula sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba. Sa parehong boses ng kanyang sarili. Bumalik si Carl ay kagubatan. Maraming taon na ang lumipas mula noong una niyang paglalakbay sa Quezon. Ang mga taong sumama sa akin ay nawalan ng kontak. At hindi ko pa rin makalimutan ang hitsura sa dilim ng himati. Bumalik ako. Mag-isa. Kamera, tubig, mapa, kutsilyo sa pangangaso. Naghanda ako ng husto. Ngunit walang nakahanda para sa naghihintay sa kakahuyan. Si Carl ay tumawid sa lumang batis. Hinahanap ang lumang campsite. Magkapareho ang eksena. Sobrang tahimik. Nagtayo ako ng kampo. Sinindihan ng apoy. I set up ang camera. Naghintay para makita kung babalik ang bagay na yon. Hating gabi. Humina ang hangin. Napabuntong hininga ang kakahuyan. At pagkatapos, narinig ko, call me. Boses ko yon. Walang nagkakamali. Tinawag ako nito mula sa likod. Lumingon ako. Walang tao. Ang kakahuyan lang. Pero alam ko nandoon pa rin. Tinawag itong. At sa pagkakataong ito, nang hindi nanghiram ng mukha sa iba. Kung sakaling makarinig ka ng boses na tumatawag sa kakahuyan, sa sarili mong boses, takbo, at huwag nang lumingon.